Sa isang liblib na baryo sa Batangas, may isang veteranong sabungero na kilala sa pangalang Kamaitan. Bagamat matanda na siya, kinikilala pa rin siya bilang isa sa pinakamagaling na breeder sa kanilang lugar. Marami ang humahanga sa kanyang mga manok dahil sa kanilang liksi, tapang at tibay. Ngunit higit sa lahat, isang kwento ang palaging binabalik-balikan ng mga sabungero tuwing sila ay nag-iinuman, ang misteryo sa likod ng tinatawag nilang pahiram na manok ni Kamaitan. Noong bata pa si Berto, isa siyang baguhang sabungero na madalas matalo sa sabungan. Sa kabila ng kanyang sipag sa pag-aalaga ng manok, tila palaging kapos ang kanyang mga alaga. Minsan, sa gitna ng kanyang pagkadismaya, napadaan siya sa bahay ni Kamaitan. Napansin ni Kamaitan ang lungkot sa mukha ni Berto at tinanong, "Ano ba ang bumabagabag sa'yo, iho?" "Kamaitan, parang malas ako sa sabong. Kahit anong gawin ko, talo pa rin," sagot ni Berto. Ngumiti si Kamaitan at sinabing, "Kung talagang pursigido ka, may ipapahiram ako sa'yo. Isang manok na siguradong magbibigay sa'yo ng panalo." Dinala ni Kamaitan si Berto sa kanyang likod bahay. Sa gitna ng mga tangkal ay may isang manok na iba sa lahat. Matingkad na pula ang balahibo nito, tila nag-aapoy sa sikat ng araw. Matalas ang tingin nito na parang nauunawaan ang bawat galaw ng tao. "Bantay ang tawag ko dyan," sabi ni Kamaitan. "Ngunit tandaan mo ito, iho. Hindi ito basta-bastang manok. Kung ipapahiram ko ito sa iyo, kailangang sundin mo ang mga patakaran. Una," sabi ni Kamaitan, "dapat mong alagaan si Bantay na parang kapamilya. Hindi mo siya pwedeng pabayaan o hayaang magutom. Pangalawa," dagdag ni Kamaitan, "tuwing sasabong siya, bago mo siya ilaban, kailangang bulungan mo siya ng pasasalamat. At panghuli," sabi ni Kamaitan nang may seryosong mukha, "huwag na huwag kang magyayabang kapag nanalo ka." Napatango si Berto, iniisip na simpleng alituntunin lamang ang mga iyon. Kinuha niya si Bantay at inalagaan ito ng may pagmamahal at tiyaga. Nang ilaban ni Berto si Bantay sa unang sabong, napahanga ang lahat. Mabilis itong nakakaiwas sa palo at tila alam kung kailan aatake. Sa isang iglap, panalo si Bantay. Sunod-sunod ang tagumpay ni Berto, mula sa maliit na sabungan hanggang sa mga malalaking derby. Sa bawat panalo, lalo siyang sumikat at unti-unti nang nagsimulang maging mapagmataas si Berto. Nagsimula siyang maging kampante. Hindi na niya bulungan si Bantay ng pasasalamat bago ang laban. Sa tuwing siya ay nananalo, nagiging mayabang na siyang sumisigaw sa harap ng mga tao, "Walang tatalo sa akin!" Isang araw, sinalihan ni Berto ang pinakamalaking derby sa kanilang bayan. Malaki ang pusta at kumpiyansa siyang walang makakatapat kay Bantay. Ngunit sa gitna ng laban, tila nag-iba si Bantay. Hindi ito kasing liksi ng dati, parang hindi nito alam kung paano iiwas. Sa isang matinding palo, bumagsak si Bantay, ang unang talo ni Berto matapos ang sunod-sunod na tagumpay. Pagbalik niya kay Kamaitan, dinala niya ang sugatang si Bantay. Sa kabila ng pagkatalo, nagpasalamat siya sa matanda. Ngumiti si Kamaitan at sinabing, "Mabuti naman at naalala mong magpasalamat. Pero may dapat kang matutunan." Ikinuwento ni Kamaitan na si Bantay ay hindi basta-bastang manok. Isa itong alaga na may basbas ng isang albularyo na kilala sa kanilang baryo. Ayon sa paniniwala, habang nagpapakita ka ng kababaang loob at paggalang sa biyayang natatanggap mo, mananatili ang swerte. Ngunit kapag naging mapagmataas ka, unti-unting maglalaho ang tagumpay. Mula noon, nagbago si Berto. Hindi na siya nagmayabang at muli niyang binalikan ang tamang pag-aalaga sa kanyang mga manok. May pagmamahal, pasensya at paggalang sa bawat biyaya na dumadating. Bagamat hindi na muling nagkaroon si Berto ng manok na kasing galing ni Bantay, natutunan niya na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa panalo, kundi sa kababaang loob at pagmamahal sa ginagawa mo. Ang kwento ni Kamaitan at ng kanyang pahiram na manok ay nagtuturo na
Ang tagumpay ay hindi lamang bunga ng talento o galing. Ito rin ay resulta ng respeto, pagpapakumbaba at tamang pag-uugali. Sa mundo ng sabong at maging sa buhay, mahalaga ang pagiging maingat sa kung paano natin tinatrato ang ating tagumpay.